Good morning, good morning! It's me again, your Madam Ibon na may Ibon! Hey guys, thank you so much for those nag-subscribe sa akin, nag-like and share dun sa mga previous videos ko about umbrella, kakatu, I'm sorry, about the sulfur kakatu and also the African Grey recently, no? So again guys, marami akong na-receive na feedback via comment, via PM, sa Facebook ko. Ito pala yung Facebook natin guys. Sa mga may gusto mag-questions yan, yun yung Facebook natin. And yun nga, so may nag-question sa akin dito na tingnan nyo. So sabi yung Madam Ibon, ano pong magandang mga supplement, vitamins when it comes to breeding po. Tapos when it comes to nagkasakit yung ibon, ano yung mga preventions na gamot, ayan, sa mga ibon natin. So yun nga guys, so pag-usapan natin ngayon is ano nga ba yung mga, for me based on my experience na ganito, please don't get me wrong, iba pa din kapag nag-consult kayo sa mga veterinarian, sa mga avian doc natin. I always respect their advice, pero syempre guys, again, ito based lang sa experience ko saka sa mga kaibigan ko sa mga farm na ito yung binibigay nila when it comes, kunyari daw nagkasipon yung ibon nila, kunyari nagka-starcraft yung ibon nila. Minsan kasi yung sipon ganito siya, tapos kapag naman starcraft ganito siya, tapos minsan naman kapag nagpupup sila ng green, or minsan parang matamlay or watering pup nila or whatnot. So lahat ng yan guys, pag-uusapan natin dito sa vlog na to, no? Again guys, please wag nyo akong i-bash. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, okay lang. Okay, wag nyo akong i-bash. So kung ayaw maniwala sa akin, that's totally fine. I'm not actually forcing you to do it, so but ito lang kasi yung pinaka-efficient or effective way para sa amin kung paano gamutin yung mga ibon. So let's start muna dito. Again, this is not a paid advertisement or whatnot. Wala po akong bayad dito, so parang ano lang to, unless na lang kung i-kontakin ako ng mga product na to para i-advertise sila, no? So we have here guys, kung gusto nyo mga kumintab yung mga ibon nyo na very shiny yung hair nila, feather nila or whatnot, we have here ito, ayan. So ito yan guys, meron tayong mga washout shampoo. Ayan, yung washout shampoo, ayan siya, no? Ayan. Ito washout shampoo na to guys, para saan daw to? Kasi I tend to give this to my pet, sa mga ibon ko, like twice a week. Pinapaliguan ko sila nito. So paano ko sila pinapaliguan? Itong isang ganito guys, meron naman siyang instruction sa likod. Meron naman siyang instruction dyan sa likod. Yan, basa-basa na lang siguro. Medyo baliktad yata yung ano ko, no? Naka-mirror yata ako. So, ayun nga. Ito siya. Basahin nyo na lang yung likod niya, paano yung instruction niya. Tapos spray nyo lang sa mga ibon nyo. Spray lang, ganyan-ganyan, para mawala yung mga kuto. Kasi minsan guys, a part of stress, boredom, dahil sa plucking ng ibon is because of the mites dun sa inner nila, no? Meron silang makakate na kaya pinapluck nila kasi sobrang kate nya. Minsan ito, maganda din to sa mga nag-pluck kasi pwede silang magamot nito. Yung ano natin, yung washout shampoo natin. Sorry guys kung baliktad yung ano niya. Naka-mirror shot yata yung ano or whatnot. Di ko alam. Baguhan ako sa iPhone. So ayun, ito siya na guys. So next natin ang pag-uusapan is magbigay kayo ng mga ganito sa mga, kunya sa mga breeder nyo, kasi may mga breeder dyan na may hina yung tuhod ng mga paa nila, prone sila sa splay legs. Siguro sabihin natin splay legs because yung nest box nila is maraming kusot, or yung nest box nila is sobrang plain lang, walang kusot. So talagang gaganon yung paa ng mga inakay natin. So as much as possible, kasi what we do or what I do personally is naglalagay kami ng screen na matibay sa pinaka-base ng nest box para naman at least kapag may mga baby sila, tapos screenshot, tapos bigyan ko siya ng kusot na very manipis lang, na very mapino, para at least maglapat dun sa pinaka-base ng nest box, para pag at least nagka-baby sila, meron yung paan na hindi nagaganon, hindi nagbibilak-bilak, diba? Hindi siya nagaganon. So I hope yun. Pero additional daw na factor kaya nagkaka-splay legs, as per resources, again, kulang sila sa calcium, vitamins and minerals. So we have this sesical guys. Good to, magandang ibigay ito sa mga ibon natin when it comes to
like yung mga bone nila masyado daw malamya or whatnot. Pampaganda din to sa mga, kunyari may mga nag-i-egg. Yan, Cessical guys is very effective. Ayan, again dito paid advertisement guys, ito lang ginagamit ng sa farm. So itong Cessical na to is calcium siya, na vitamins and minerals siya. So more on calcium. Paano daw siya gamitin? Ginagawa ko, kunyari meron akong salad sa mga ibon ko, no? May mga salad ako ng fruits and vegetable na ini-slice ko, or yung soak seed. Ginagawa ko guys, kumukuha ko nito, pinch lang, ibubod nyo lang ganon, para sa mga reptile, yung mga nagre-reptile dyan, ibubod nyo lang siyang ganyan, ang ibubod. Pero kung naman sobrang dami, sakto lang naman yun, para magiging dusty lang yung mga food nila, no? Ito yung gagamitin nyo guys, Cessical, calcium. And next natin is eto, meron tayo ditong ayan, ang sikat na dextrose powder. Yan. So dextrose powder naman to guys, binibigay ko to oftentimes when kunyari may mga ibon ako na stress, or minsan nahalo ko talaga sa water nila kasi anti-stress to. So it's a energy booster sa mga ibon natin. Say for example, bumili ka ng ibon sa ibang lugar, tinravel, tapos yan, dapat daw is bigyan siya ng dextrose powder yung water nila. Pero wag pagdating ng ibon wag yun. Antayin nyo muna mag-settle yung ibon at least 2 to 3 hours bago nyo siya bigyan ng ibon. So again guys, sa mga bagong travel na mga ibon, wag nyo silang bigyan ng water pagdating, kasi pwede silang ma-choke, or para ewan ko basta may case kasi nangyari dyan sa mga client ko na pagka-receive daw ng ibon nung client niya, pinainom ng water, then kasi mainit, pinainom ng water, yun, namatay siya. So again guys, mas maganda ibigay yung water kapag tinravel yung ibon is 2 to 3 hours or bago siya pakainin, especially mga hand feed natin, no? So maganda rin itong ihalo sa natin, sa mga formula natin kapag nagpapakain tayo, kasi siya, booster, energizer siya, no? Next tayo is ano pa daw yung mga supplement ko, yung mga so muna tayo, yung mga pampalibog muna, no? So mga pampalibog muna tayo ng mga breeder. Again guys, this is just based on my experience, don't get me wrong, please wag nyo po akong i-bash. Yung mga pampalibog natin guys, meron tayong mga suggestion na like ito yung number 1, if familiar kayo dito. Meron tayong Versaga, or is it Versaga ba tawag dito? Medyo nabura na Versilaga Fertivit. Ayan, Fertivit guys. So ito, meron din siyang instruction na paano siya lagyan. Like pinch lang sa water naman to, dinidilute siya, kasi bibigay nyo sa mga alaga nyo. Again, kapag nagbibigay kayo ng mga vitamins, mga any kinds of medicines, make sure na ginagamit nyo is from the mineral water itself at hindi galing from tap water. Okay, based again to sa mga farmer na kausap ko. So wag kayo dyan, diba? Para sabihin nyo, si Madam Ibon nagmamarunong. Okay lang naman, hindi nyo ko sundin. Pero based lang naman to sa experience namin ng mga mag-iibon, diba? Ito napaka-effective niya guys, kasi siya, papabush siya ng libido. Kumbaga sa mga lalaki, Viagra, ayan, mga Robus, di ba? Pampatigas. Tinry ko sa jowa ko to guys. Hindi naging effective sa kanya. So pang ibon lang talaga. Meron din tayo dito, napaka-effective din guys, na ito yung pinaka-last ko na ginamit. Actually ito yung Fertivit, ginagamit to ng nakakarami. Ayan. At saka yung Necton E. Ito, Necton E yan. Tapos meron din tayo ito yung pinaka-ginagamit ko ngayon. Actually may mga Sunconure ako dito sa bahay, tsaka Engendering, tsaka GCC, lahat sila may itlog. Ayan, ito siya guys. Meron tayong Gondola Calplus. Ayan siya. So this is actually a branded na fertility booster. At the same time siya, like ginagamit ng mga for breeding siya talaga. Ayan, it's actually being used for breeding. Ayan, paano daw siya ginagamit? Actually nahal lang siya sa sa water. May instruction naman siya sa likod. Ayan, ganyan siya guys. Nabibili to sa
Shopee, sa Lazada. Kung gusto nyo bumili, message nyo ako. Kaso wala pa ako nito so far, no? Binigay ito sa akin ng isang trusted na farm na pinagkakatiwalaan ko. Kaso I'm not gonna mention their name for confidentiality and privacy because I really respect that owner. Napakabait po nung owner ng farm na yon. But anyway, minsan magpa-farm visit ako sa kanya, sana payagan ako. Shoutout po dyan, sir, kuya. Ayan, so yun, effective din to guys, Gondola, Car Plus. Tapos, ano daw yung mga binibigay ko usually when it comes to yung mga, kunyari, yung vitamins ko in a daily basis. Yan, yung mga in a daily basis, every other day or every 2 to 3 days, ganyan. Ito guys, nagbibigay ako ng Vitamin Pro. Vitamin Pro. Ito, napaka-ano ito sa akin. Yan, Vitamin Pro. Yan, meron tayong Vitamin Pro. Ayan, meron tayong Vitamin Pro dito na inahalo siya sa water ng mga water nila. Kung gusto nyong uminom ng ganito yung mga ibon nyo guys, gawin nyo ganito. Di ba morning meron silang water, no? Tatanggalin nyo yon. So, antay kayo ng 2 to 3 hours bago nyo bigyan ng water. Kapag binigyan nyo ng water yan, siyempre pagod yan. Like, gusto nilang uminom, no? Sobrang thirsty nila. Lagyan nyo ng ganito yung water nila. Tapos, paglagay nyo mismo ng water, guys, I'm telling you, iinom at iinom yung mga yan. Diba? And always make sure again na mineral water gamitin, huwag tap water. Ganon. So, ito yung ginagamit ko guys. Vitamin Pro for my maintenance lang sa mga ibon ko. Yan. Vitamin Pro. Actually, meron ako dito na probiotics na multi-layer premium. Ito. Yan. Pero hindi ko siya gaanong ginagamit. Pero sa amin maganda din daw siya. Ayan. Multi-layer premium. Ano siya? It's multivitamins, minerals, electrolytes, amino acid, probiotics, plus blah 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 blah. Ayan siya. So, itong mga ganito guys, pwede din naman to. So, same shit lang. Like, wag everyday. Sabihin natin siguro like every once a week. Ganyan, bigyan nyo siya ng ganito. Pero wag yung mix-mix na. Wag yung lahat sila bibigyan nyo na siya ng ganito. Next. So may nagtatanong din daw sa akin. Madam Ibon, bakit po yung ibon namin hindi siya train for pellet? Depende kasi yan guys. Meron tayong mga pellet na nabibili sa market, ganyan. Yung mga sankunyer ko gustong gusto tsaka mga ibon dito sa bahay. Paano nga ba magbigay? Kunyari, yung ibon mo is ayaw naman kumain ng pellets pero gusto mo pa i-drain ng pellets, no? Kunyari, morning, nasanay sila ng fruits and vegetable. Pagbigay mo nun, huwag mo silang bigyan nun. Bigyan mo sila nito. Ito bigay mo. Kapag di nila kinain, tanggalin mo. Tapos after 2 to 3 hours, ibalik mo to. Kasi syempre gutom na yun, no choice sila, no? Titikim-tikim yan. Or iba naman, ginagawa nila is ganito. Yung fruits and vegetable, huwag naman sobrang daming amount of food, sakto lang. Tapos bigyan nyo siya nito. I-mix nyo lang yung mga ganito ng konti lang sa mga fruits and vegetable nyo. Para at least they will have the feeling of like nakakain sila ng mga gandang pellets. Kasi maganda rin itong pellets guys. So, yung mga pellet bird, napakagaling mga yan kasi nga less hassle, di na kayo kailangan mag-size sa mga fruits and vegetable, puro pellets lang, ganyan. So yung mga itong pellets na to guys, nabili ko lang siya sa Lazada. And again, dito paid advertisement. So nasa sa inyo pa din guys, if gusto niyo siyang itry, why not, diba? Tapos sa mga newly win ko naman na ibon, sa mga inakay ko na bagong win, yung lumilipad na or palipad na, binibigay ko naman sa kanila. At saka sa mga breeder ko sa mga breeder ko itself, kunyari nagpaanak ako ng ibon, yung mismong breeder, binibigyan ko nito egg food. Yan, para at least pag pinakain nila yung mga inakay nila guys, napaka-healthy namang inakay natin, ganyan. Egg food, yan, meron din tayo ditong egg food, yan. Egg food naman to guys, maganda to sa mga breeder. Kapag may mga itlog na yung mga niya at papisana or may papisana, bigyan nyo sila ng ganito. Tapos guys, nga pala, i-add ko din. Nagbibigay din pala ako ng Integra. Para siyang chick booster. Tapos nagbibigay din ako ng yung GMP3. GMP3 yan. Sa mga alaga ko na may mga inakay. Tapos binilagyan ko sila ng canary na seeds. Huwag niyong bigyan ng bird seed as per farm again.
Kasi minsan yung birdseed daw is nakakapunggok ng mga alaga natin. So, wag nyo bigyan ng birdseed, bigyan nyo lang sila ng canary seeds, bigyan nyo sila ng integra, bigyan nyo sila ng GMP3. Tapos, petchay na slice, yung natural nyo na pinapakain na fruits and vegetables, sunflower, or soak seed yan. Mga ganun. Very good yun, guys. Oh, okay yun. So, ayun. So, lastly, guys, yung pag-uusapan natin is ano daw yung mga gamot na gamit ni Madam Ibon sa mga ibon niya. Kunyari, nagkasipon, kunyari, tawag dito, matamlay siya or whatnot. So, ito yung mga ginagamit ko. Again po, huwag niyo akong i-bash, hindi ako nagmamarunong. Consult vet pa rin naman, as always, pero ito based lang sa experience namin, no? Baka naman maya-maya i-post yung ay, sabi kasi ni Madam Ibon, yung daw ganitong gamot yung gamitin pag may sipon yung ibon. Hindi naman po, lahat po ganun, ha? Ano lang, depende talaga yan sa experience. So ngayon kasi, ginagamit namin usually kasi kapag kunyari matamlay or may sakit yung ibon, hinahalo namin sa water niya yung ganito. Ang Broxetil! Oh, ang pambansang Broxetil ng yung mayaman na to sa akin, ha. Dami na tong recommendation, no? Baka naman, sir. Ay, ang Broxetil, guys. Ang Broxetil is good for meron siyang amoxicillin, tylosin, metamizole, brahminate, colicin sulfate, basta yun na yun. Yung scientific niya. So, paano daw yung dosage nito? Inahalo din to sa water niya na very, very minimum din na magkukulay lang, parang light green lang yung water. Pwede yung tikman. Joke lang. Pwede yung tikman kung gusto nyo. No? Para tingnan natin kung effective. Pero no guys, just kidding lang yun. No? Ano siya? Ayun nga. Tawag dito. Sorry, meron tayong ibon sa likod na medyo maingay. Ayan na siya. Pwede sa sipon, sa mga walang ganang kumain. Pwede din siya sa mga nagtatae. Yan, pwede ito ang Broxetil na. Other than this, guys, ginagamit ko din na effective is eto. Ayan, paano ba ito? Yan, syempre, tayo, no? Yan. Amtil. Yan, meron tayong Amtil, guys. Yung Amtil na to, depende din sa dosage. Say, for example, yung mga eclactus nyo, mga AGP nyo, may sakit, meron silang sipon, yung mga inakay nyo, gagawin nyo itong Amtil na to, guys, gawin nyo siyang 4. So, yung 4 na to, gawin nyo, kunyari morning, no, papakainin nyo yung bird nyo, wag muna, empty stomach muna, empty crop siya. So, this is what we do, again po, wag nyo pong i-bash. So, 1/4 nito, dilute nyo sa water na maligamgam, yung medyo mainit-init na tubig, mainit-init. Tapos, pagka-dilute nun, empty crop, again, empty crop. Walang kinain yung ibon nyo early in the morning. Empty crop. Gagawin nyo is, i-hand feed nyo. Ibibigay nyo siyang direct ganun. So, pag nasa crop na niya yan, ayan nyo siyang i-absorb. Wag mo na agad-agad i-hand feed, ha, ng formula. Gagawin nyo muna is, antay kayo natin 1 hour. Make sure lang na yung gamot is na-absorb na ng katawan niya bago nyo siya pasukan ng pagkain. So, ganun din when it comes sa gabi, ganito din siya. So, 2 times a day lang, yung isa gawin yung 4 sa mga hand feed nyo. Very effective to. Actually, effective siya, no? Ayan, yung Amtil natin. So, again guys, before meal, ito siya, 1/4 tablet. Tapos may dilute nyo sa mga warm water. Tapos, pagka-dilute nyo sa warm water, ayun nga, ibigay nyo na siya, formula. So, wait lang, tapos yun na yan. Good na yun. Good for 5 days. Huwag kayong stop. 5 days lang to. No, 5 days lang to. Same with the Amtil, 5 days lang, guys. 5 to 7 days is okay, pero not more than that, okay? Sabi kasi minsan daw is natural light lang yung gamot sa mga eclactus natin na may sipon. Pero based sa farm kasi itself, mas magandang gamutin sila. Kasi yung mga ibon natin, guys, is mga mahina yung mga bagay yung mga yan. So, konting lang, nagkakasakit sila. So, yung cause daw ng sakit is sometimes yung, kunyari, humidity ng paligid, nalamigan siya, na-travel siya. Hindi mo talaga maiiwasan yung mga yon, guys. Okay, yung mga sakit-sakit ng ganyan, okay? So, next tayo is, meron tayo ditong
Ito, doxycycline. Pwede din to, doxycycline. Ayan, mga amoxicillin din to, kagaya ng ambroxetil kanina, doxycycline meron din ako. Tapos, meron din ako dito ginagamit na napaka-effective actually, napaka-effective dito. Recently ko lang siya ginamit sa ibon ko na may cold eye. Tapos, dun sa ibon ko na may sipon, ginamit ko siya, kahit matured yan. Huliin nyo lang siya guys. Pinapatok to directly sa mouth ng ibon, at least 2 to 3 drops. Ayan. Mucosin. Na may naman, depende sa dosage pa din, no guys. Tignan nyo. Ako kasi ginagawa ko 2 drops lang every morning, 2 drops sa gabi. Kahit na before ko siya pakainin. Ayan siya. Mucosin guys. And again, dito paid advertisement ha. Based lang sa experience ko, napaka-effective talaga niya. Like, meron na kasi ako dito ng isang Eclectus back then, no, matagal na. Nagtai siya, like, sobrang lambot ng tae niya, tapos nagkasipon siya. Pinatakan ko lang nito guys, like in a span of 2 to 3 days, gumaling siya. So nakakagaling din ito ng coryza, tapos one eye cold nga, tapos thyrophthorisa ba yun? Tapos microplasma. So yun yung mga nagagamot niya guys, no? So again, depende pa din sa pag-treat nyo ng mga ibon. Pwede sa kalapate, pwede sa mga manok. Charge muna ako Sony. So, ayun lang guys. So far yun lang po yung mga advice ni Madam Ibon sa inyo. Again po, that's only based on my experience. Huwag niyong i-bash. Again, mas okay pa din pa-vet sila sa mga avian doc natin. And again po, if may mga nakalimutan ako or whatnot, may nasabi ako or whatnot, sorry po in advance. Again, if you have any questions po, please comment down below. Please like, share, and follow my page para naman at least, diba, help nyo ako ma-reach yung 1,000 followers natin. Tapos, yung page natin, if you have any questions about birds or gusto yung bumili with the legal papers, andito po yung page natin again. So again guys, this is your Madam Ibon na nagsasabing, free flight your birdie bitch. Thank you so much guys. Bye!